Tuwing gabi, bago matulog, may ilang bata na sumisilip sa ilalim ng kama nila. Baka sakaling may halimaw. Pero, paano kung isang gabi, ang halimaw mismo ang magsalita at sabihin sa iyo na hindi ikaw ang tunay na anak ng mga magulang mo? Isang gabi sa Tondo, Manila, 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay maliban sa marahang tunog ng lumang electric fan sa kwarto ni Jomar. Si Jomar, 7 taong gulang, ay mahimbing na natutulog. Ngunit biglang nagising nang maramdaman niya ang malamig na hangin na tila gumagapang mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan siyang bumangon, may kakaibang bigat sa hangin. Nang sumilip siya sa gilid ng kama, may 2 pulang mata nakatitig sa kanya. Hindi ito gumagalaw, hindi rin kumukurap. Akala ni Jomar panaginip lang, kaya muli siyang pumikit at nagtakip ng kumot. Pero kinabukasan, nakita ng kanyang ina na may kakaibang marka sa binti niya. Parang kamay ng sanggol, pero mahahaba at matutulis ang kuko. Sa 3 gabi, habang malakas ang ulan sa labas, muling nagising si Jomar. May mahinang bulong na tila nagmumula sa ilalim ng kama. Hindi ikaw ang anak nila. Ako dapat. Ako ang tunay. Pinilit ni Jomar na magpakatapang at sumilip. At doon niya nakita isang batang kulay yabo ang balat. Kulubot na parang matanda, walang buhok at may pulang mata. Hawak nito ang isang lumang laruan, isang maliit na sundalong plastik na paborito ni Jomar noon. Nawala iyon nang siya'y 3 taong gulang pa lang. Kinabukasan, ikwinento ni Jomar ang lahat kay Lola Tuding, ang matandang nagbabantay sa kanya kapag wala ang mga magulang. Si Lola Tuding ay hindi ordinaryong yaya. Siya ay dating hilot sa probinsya ng Quezon. Kilala siya noon sa pagtulong sa mga buntis at sa pagtaboy ng mga masasamang espiritu sa mga bagong silang. Nang marinig niya ang pangalan sa bulong ni Jomar, napalunok siya. Matagal ko nang narinig ang kwentong iyan. Noong kabataan ko, may babae sa baryo namin na nanganak ng kambal. Pero isa lang ang nakita naming lumabas. Yung isa, kinuha ng nilalang na tinatawag na Al Damuho. Ayon kay Lola Tuding, si Al Damuho ay isang demonyo ng pagsisilang. Nilalang mula sa lumang alamat sa Quezon at Batangas. Pinapaniwalaang bawat ilang dekada, lumilitaw ito sa mga ospital at bahay panganakan para hanapin ang kapalit. Isang sanggol, nakapapanganak pa lang. Hindi ito basta pumapatay. Pinipili niya ang sanggol na may malinis na kaluluwa. Saka tinatanggal ang kaluluwa nito para siya mismo ang sumapi sa katawan. Ngunit minsan, nagkakamali siya at kung hindi niya agad makuha ang katawan, nananatili siyang nakakulong sa pagitan ng 2 mundo, naghihintay ng pagkakataon. Natandaan ni Lola Tuding na si Jomar ay pinanganak sa isang lumang ospital na matagal nang sarado. Dating ospital na may maraming kaso ng batang nawawala. At ang kama ni Jomar ngayon ay minana mula sa ospital na iyon. Nang tignan nila ang ilalim ng kama, may nakaukit na mensahe sa kahoy.
Isa sa inyo ay hindi para rito. Doon nagsimulang manginig si Nelia, ang ina ni Jomar. Kinagabihan, habang natutulog si Jomar, narinig ni Nelia at Rod ang pagkaluskos sa kwarto ng anak. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila ang kamay ng bata mula sa ilalim ng kama. Pero nakahiga si Jomar sa ibabaw, mahimbing na natutulog. Hindi pa sila nakapagsalita nang biglang gumapang palabas ang kalahating katawan ng kulay abo na bata. Dahan-dahan at nakangiti. Sabay sabi nito, Magaling silang mag-alaga, pero akin yan. mula noon, naging malinaw na sa mag-asawa. Kailangang alisin ang kama at sunugin ito bago tuluyang makuha ang anak. Isang gabi, sinubukan ni Rod na ibaba ang kama at itapon sa bakuran para sunugin. Pero bago pa man mailabas, yumanig ang sahig. Hinila si Jomar pababa sa ilalim ng kama. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Pero pagkatapos, lumabas si Jomar mula sa ilalim ng kama na parang walang nangyari. Lumipas ang mga araw. Tila normal na ulit ang lahat. Ngunit napansin ni Nelia tuwing tanghali habang natutulog si Jomar, ang anino niya ay hindi sumusunod. Nakahiga ito sa sahig sa ilalim ng kama. Minsan, gumigising muna bago magising ang bata. Kung may marinig kang paggalaw sa ilalim ng kama mo, huwag kang sumilip dahil hindi lahat ng nakatago ay natatakot sa iyo. Baka hinihintay ka lang nilang lumapit.